Alright, mga kapuso, tayo po ay nagbabalik sa palatuntunan saksi sa Double B. Siyempre, mga kapuso, live natin makakasama ngayon ang Philippine Army. Ang kanila pong tagapagsalita, ang Public Affairs Chief ng Philippine Army, si Colonel Louis De Maala, nasa ating studio po ngayon. Colonel, salamat. Magandang umaga po, Colonel. Salamat po sa inyo at magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga din sa ating, lalo na sa ating mga kababayan at unang-una nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito na naimbitahan ng Philippine Army para at least makapagbigay kami ng updates in relation na rin doon sa aming 128th founding anniversary. Hanggang Congratulations. sa kung paano man paraan kami makakatulong para po maipaabot sa ating mga kababayan ng mga adhikain ng ating hukbong katihan. 128 years na pala. Bang klase, March 22, no? Ano bang tema ng ating pagtatampok na aktibidad ngayon? Sa ngayon, yung tema natin for the 128th anniversary is hukbong katihan at 128 matatag na sandigan para sa bagong Pilipinas. Yan. Gano'n na ba kalakas ang pwersa nyo ngayon sa Philippine Army, Colonel? Sa kanya, we are in the transition phase na we are transitioning from the internal security operations to external defense. So ito lahat ng modernizations talagang pinaplano na ng Philippine Army para prepared tayo, and we will be at par doon sa ating mga neighboring nations. Meron daw kayo daraos na CATEX ba to? CATEX, no? Combined Arms Training Exercise. Hindi po ito gasolinahan, mga kapuso, CATEX po. No, talaga naisip ba? ko pa yun eh. Ano ba layunin ng Army sa pagdaraos po ng CATEX? Ano po ang focus sa pagsasanay na ito, Colonel? Yes, itong Combined Arms Training Exercise is an Army level exercise kung saan ang mga different capabilities ng Philippine Army ay gagamitin natin for an exercise para makita natin yung interoperability nitong mga different capabilities. Mga bagong technologies ito, so kinakailangan natin matest and ma-evaluate kung paano ba natin talaga effective magagamit kapag pinagsabay-sabay natin magagamit Within ito. Army lang po ito, hindi kasama dito halimbawa yung mga foreign forces na Army din. Yes, within the Army. And ito yung preparation ng Philippine Army para pag sumali na tayo doon sa tinatawag nating salaknib and yung balikatan this coming April and May. Prepared yung Philippine Army during that time, prepared na tayo, kasama na natin yung other nations. Okay, alam mo, ang paniwala po dito po sa buong mundo, hindi matatawaran ng tapang ng mga sundalong Pilipino. No? Naman. Kaya lang siyempre, hindi lang puro tapang yan eh. Siyempre, kailangan meron tayong gamit eh. As far as mga gamit ng ating sundalo ang pag-uusapan, tayo ba'y medyo nakakasabay na sa ating mga kapitbahay, Colonel? Sa ngayon, masasabi natin na unti-unti tayong nagmo-modernize. Sa ngayon, mayroon na tayong mga light tanks sa ating inventory, at mayroon na tayong mga upgraded and modern na mga Army personnel, yung mga armored personnel vehicles, and yung ating mga artilleries. And nabanggit nga ng ating Commanding General, Philippine Army, si Lieutenant General Roy M. Galido, na we are also proposing for a missile system. For us, yung Philippine Army makapag-contribute doon sa bigger strategy ng armed forces, yung tinatawag natin na comprehensive archipelagic defense concept. So tinitingnan natin kung saan tayo mas effective na makakapag-support doon sa overall strategy ng ating bansa, lalong-lalo na sa pagdepensa ng ating teritoryo at pagprotekta ng soberenya ng Pilipinas. Target ba yan na Typhoon, makuha natin diba? yung Typhoon nga, na ma-acquire ng Philippine Army, at least within the term ni President Bongbong Marcos? We are O medyo proposing. malayo pa yon? We are proposing right now, pero nasa higher headquarters na yon, nasa ating commander-in-chief na yon, kung mas mapapabilis natin. Magkano? But we are proposing this mga capabilities na ganitong klase. Magkano pondong kailangan natin doon sa ganong missile system, Colonel? I am not privy doon sa pondo, no. However,
medyo mas mas malaki yung pondo na kinakailangan natin dito. Kaya tayo humihingi din ng suporta sa ating mga sa Congress na mas talagang mabigyan ng suporta yung modernization budget ng Philippine Army, ng Armed Forces as a whole. Yung Typhoon system natin, missile system natin, nasa pangangalaga ba ng Army yun? Yung kinagagalit ng China. Nagagalit ang mga Chino dyan. Yung nandito ngayon na Typhoon system is pagmamayari yon ng US Army Pacific. Tayo ay nakikihiram lang. Kumbaga, ginagamit natin ito for training ng ating mga tropa. Pero hindi yan aariin ng Pilipinas, hindi yan ibibigay sa atin, hindi natin bibilhin. Sa ngayon From them. walang ganon. plano na Pinapagamit lang. bibili natin, but habang nandito siya, minamaximize natin yung kanyang utilization para matrain natin yung ating personnel, para ma-expose natin yung ating personnel sa mga ganitong makabagong technologies. Dahil Para pag bumili ka first na, time, ready ka na, Colonel. ready na yung Air Forces, yung Philippine Army sa paggamit nito. Daw yan Weng, kinakalikot lang yan sa mga computer Talaga ba? Para mo paliparin yan Kita mo Ipindot ka lang. At eto nga, buti nabanggit mo yung computer na yan. Ang sabi nga nila, Colonel, ngayon, ang warfare, hindi na lang basta war material. Yung mga gamit, mga tangke, missile system. Bala-bala, di ba? Bala-bala, di ba? Maliban doon yung intellect, di ba? Ngayon, digital na rin ang laban. Paano niyo po ginagawang ready yung hanay ng Philippine Army doon sa aspetong yon? Yes, part of the recruitment strategy ngayon ng Philippine Army is focus doon din sa pagre-recruit natin ng mga IT personnel. So, lalong-lalo na dahil gusto nga natin mabigyan priority din sa ngayon yung cyber defense ng Philippine Army. At dahil nga ang labanan ngayon hindi lang kinetic, Yes. kundi pati na rin sa cyberspace. So, dapat ready rin tayo, lalong-lalo na yung Philippine Army. Kamusta ang internal threat? Parang wala na, nag-die down na ang ating focus ngayon, external na defense, di ba, Colonel? Yes, sa ngayon, meron na lang tayong isang weekend guerrilla front na kino-confront. However, hindi pa rin tayo nagpapabaya, hindi pa rin tayo nagle-let down doon sa ating mga focus military operations dahil inaasahan natin may mga remnants pa rin ang mga ito. Kaya tagang tuloy-tuloy, kaya nabanggit nga ang guidance nga ng ating Commanding General, Philippine Army sa ating mga tropa na the Philippine Army will not hesitate to use all its assets para ma-neutralize itong mga remaining members ng New People's Army. That's why we are calling din sa ating mga kababayan at ating mga yung mga remaining members na sumurrender na para maiwasan na natin itong may marami na namang masasayang na buhay na dahil tayo mismo, Pilipino, naglalaban. Saan Matanong na naka-base to? natin, Weng, kasi election ngayon Di Yes. ba? Well, in the middle of the campaign yung national, tapos malapit na rin ang kampanya ng local, baka mauso na naman yung permit to campaign. Yeah. Kaya- Pero pa yung permit to win. Totoo, di ba, Colonel, no? Yes, May kaya permit tayo to win. ay nagpapaalala din sa ating mga kandidato and even lahat ng ating mga kababayan na yung sa kanilang pagsuporta or pagbibigay doon sa mga extortion money na hiningi nga nitong grupo na ito ay talagang ipinagbabawal sa ating batas. So yung meron tayong anti-terrorism law which is pwede natin magamit sa kanila. Kaya talagang masugid yung paalala ng Philippine Army. Ibig sabihin nun, Colonel, yung magbibigay at yung manghihingi ng permit to win, hindi yung magbabayad, liable din sila. Yes, liable sila. Pwede sila. Under the anti-terrorism law natin ngayon, liable lahat ng susuporta dahil itong grupo na ito, yung New People's Army, ay considered terrorist ng ating bansa. So, kumbaga, pag sumuporta ka doon, magbigay ka ng extortion money para sa kanila, ay talagang liable ka doon sa batas na yun. Kahit pa sabihin, persado po ako, wala akong magagawa, tinatakot ako. Kaya nga inaanyayahan natin sila na kapag may mga natatanggap na ganitong mga extortion feelers, na dapat magsumbong, magsabi sa atin para mabigyan kaagad natin ng aksyon. In this particular election, meron na ba kayo natatanggap na may gumagawa nito sa mga lugar? Particular dito sa mga
red zones na sinasabi ho ng COMELEC. Yes, sa ngayon wala pa naman tayo. At yun nga, dahil natutuwa tayo dahil nagising na rin yung ating mga kababayan, yung ating mga politiko na sila mismo din ang nagsasabi sa atin na may mga nangihingi. Kaya ang Philippine Army ay talagang mabilis sa pag-aksyon sa ganyang mga bagay. Kaya Okay. na preparasyon ninyo ngayong election 2025 kasi 'di ba yung police tinetrain sila pag yung mga election officers nila hindi makapag-perform, police yung unang isasabak ipapalit. Sa military po, paano yung preparation niyo sa ganon? Yes, as deputized ng COMELEC, kasama natin yung Philippine National Police, yung ating mga personnel doon sa field ay continuous yung kanilang training with yung COMELEC. Lalo-lalo na pagdating dito sa election period and yung election day mismo. Meron tayong mga do's and don'ts doon para sa ating tropa, lalong-lalo na yung Philippine Army dahil ang Philippine Army naman pagdating sa election day na yon is outside perimeter lang yung ating pwedeng i-secure. At ganoon din noon sa pagkakandak ng mga COMELEC checkpoints, binibigyan din tayo ng pointers ng COMELEC and even the Philippine National Police on how to conduct effectively and properly yung checkpoints. May mga tatanong dito, Colonel, meron pa bang Abu Sayyaf? Doon sa area ng Yung mga Mindanao. BIFF, yung Oh, mga, yan, ganun, yan, mga, mga ganyan. mga local terrorists natin, Colonel. Tayo ay natutuwa no na since last year na-declare na natin na Abu Sayyaf free ang Sulu area at ngayon ay tuloy-tuloy yung kanilang development and yung ating forces, yung 11th Infantry Division, yung 1st Infantry Division doon sa Mindanao area ay nakafocus ngayon to sustain itong mga gains natin doon. So, ibig sabihin talagang totally buwag na ang Abu Sayyaf. As in, wala na kahit anino nito, Colonel. Yes, tama. Mga remnants. Tama po yan. No? Dati, terrorism area, ngayon, tourist area na yun. Oh, wow. Sulu. So yun yung Gaganda ng lugar challenge kasi dyan. ngayon sa Philippine Army para na masustain. No? Katuwang natin din yung local government units and yung ating mga kababayan doon. Mayroon ba kayong active na recruitment pa rin para mas paramihin, palakasin ang person ng Philippine Army, Colonel? Yes, tuloy-tuloy yung ating recruitment no sa Philippine Army and this time meron tayong quota for the enlisted personnel this year. Meron tayong quota na almost 2,000. Yun yung tuloy-tuloy na recruitment natin and even yung officers. Meron kasi tayo dalawang mode of recruitment, yung enlisted personnel and yung officers candidate course. So aside from that, tuloy-tuloy pa rin yung ating recruitment doon sa reserve force. Ano ba qualification? maging reserve. Oh. Sa reserve force, meron tayong categories na tinatawag dyan. Kung ikaw ay category 1, as long as you are physically fit, you're 18 and above, and meron kang qualifications, depende kung anong skills. So para ma-determine kung ano yung ano mo. Ang importante dito is you want to serve Oo. to the country. Okay. Ito, Kung magka-apply, punta lang sa website ba ng Philippine Army, Colonel, para makapag-apply na as reservist? Yes, for the enlisted personnel and yung ating officer candidate course, meron tayong website sa Philippine Army, yung jointhearmy.ph. Nandoon na yung proseso, yung mga requirements Okay. na pwede nilang sundan. Okay. Isa lang paalala natin doon sa ating mga kababayan na gustong mag-apply, ang application sa Philippine Army ay libre. Opo. Paalala lang din dahil maraming naglipa na ngayon ng mga scammer din. scammers din. Binibenta yung application ng Army? Binibenta yung application at nagpapabayad. Kaya paalala namin, sundan lang yung jointhearmy.ph. Meron tayong mga QR codes. Libre lahat ito. Walang babayaran yung aplikante mula sa first day ng kanyang application Apa. hanggang matanggap siya. Alright. May mga nag-text dito siguro mga few days ago. At tatanong sila, paano ba sumali sa Reserve Corps? Meron bang age limit dyan? Meron bang age limit, Colonel? Kasi yung nagtanong sa atin dito, 65 years old na rin siya. Oo. Pero he's still fit, physically fit. At gusto daw niya sumali sa Reserve Force. Technically, wala siyang age limit. No? But however, nagsiset lang tayo as long as you are physically fit and you want to serve our country, you are very much qualified. However, kinakategorize lang natin yung mga reservists natin. Yung category 1, ito yung mga able-bodied.
no, yung mga ready reserves natin. Meron din tayong tinatawag na active reserve and the retired reserve. So yung mga 65 years old, pwede sila doon sa last category, doon sa retired reserve. Kung sakasakali. Dahil marami pa naman, yun nga nabanggit ko kanina, hindi lang naman puro combat yung ating ginagampanan pagdating sa reserve force, ay meron pa rin mga administrative areas na pwedeng mas kung saan sila mag-excel. Okay, ano po ang mga aktibidad na aasahan on Para the sa inyong anibersaryo. 128th Army Day sa March 22? Sige po. Yes, itong marami tayong nakalatag ng mga activities. Actually, this coming Friday and Saturday, magkakaroon tayo ulit ng simultaneous na bloodletting activity. This will be conducted sa lahat ng Philippine Army major units at kasama na rin natin dito yung mga community defense centers ng Ready Reserve Reserve Command ng Philippine Army. And magkakaroon din tayo, and itong starting this week, magkakaroon ito yung initial phase ng exercise, yung CATEX Katihan na tinatawag natin. Magkakaroon ng mga live fire exercises doon sa ating capabilities dito sa Tarlac, Kapas Tarlac. And yung D-Day nga natin sa March 22, dito ipapakita ng ating Commanding General, Philippine Army, sa ating Commander-in-Chief yung ating pagiging handa, yung how we prepared for the different contingencies. No? Lalong-lalo na ang focus is yung command and control. Paano natin i-control yung buong forces ng Philippine Army. At ang focus kasi ngayon ng CATEX, Katihan, is the command and control. And this will be participated by the units of the Philippine Army from Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, sige, bigyan namin kayo ng pagkakataon to give a message sa ating mga kababayan. Yes, unang-una in behalf of the Commanding General, Philippine Army, and in relation na rin dito sa ating 128th founding anniversary, nagpapasalamat tayo sa ating mga kasundaluhan sa kanilang walang sawang dedikasyon para sa pagsilbi at pagprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa soberenya ng ating bansa. Sa ating mga kababayan naman ay makakaasa kayo na ang Philippine Army will remain and will sustain yung the highest standard of discipline dahil gusto namin ibalik yung kanilang napakataas na trust rating na binigay sa hukbong katihan. Oo nga. Kaya ganoon na rin yung aming pagpupursige na mas lalo pang mapaganda, maprotektahan yung ating bansa at lalong-lalo na maprotektahan natin at ma-ensure natin yung security ng ating mga kababayan. Alright, pakikamusta nyo kami ni Wengke, General Sagala, at kay General Browner. Yeah. Salamat po sa oras ninyo, Sir, thank Colonel you Dimaala, sa mga pagdalaw. kapuso. Si Colonel Louis Dimaala, Public Affairs Office Chief ng Philippine Army sa